Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Mr. Tumbado, Malapit ka ng matumba. Yes! Mr. Chairman, pwede po bang malaman kung naniniwala kayo na ang mga nasa baba ninyo ang humihingi para po mapirmahan ninyo sa taas ang provisional authority o ang prangkisa na pinaprocess po sa inyong tanggapan? That could be a possibility po, Mr. Chairman. Kasi po, when you transact, everybody is exposed to the public. There is the possibility po na pwede pong magkaroon ng usapan na Actually, ganyan. Ba na may binigay kang listahan ng mga pangalan kay Mr. Balbuena na yung listahan na yun may mga pangalan kung sino ang nagbigay at nag-o-offer ng pera sa LTFRB? Yes, Your Honor. Yes. You publicly admit that? Yes. Okay. May I ask LTFRB, are you aware of the existence of Republic Act number 11032? Ease of doing business, Mr. Chair. Yes, Chair. Yes. And have you complied with this? Yes, Mr. Chair, we are complying with In it. other words, LTFRB has an online application system. Tama po ba? What we have right now is the, Hindi, sagutin niyo muna sa intindi mo. You're a lawyer, madam. I'm also a lawyer. Pero ang problema lang, ako'y trained sa military at saka sa police. Kung nagtanong po ako, kung yes or no, you answer yes or no. Meron po ba kayong LTFRB online application system? only in NCR, Mr. Chair. In other words, you have not complied with the requirements of Republic Act number 11032. Yes, Mr. Chair, not fully, Mr. Chair. Yes, and why is it so? So that all the stakeholders in the transport system will not have any problem insofar as their application is concerned or our applications are concerned. We are considering, Mr. Chair, the streamlining of our processes after the revised franchising guidelines is released by November, so that the processes, new processes that have been incorporated as revisions to the franchising guidelines will be covered by the said compliance, Mr. Chair. Yes, in 2019, October, in-announce ninyo yung opening ng online application for LTFRB. Tama po. 2019, Mr. Chair, I was not yet a part of LTFRB, but what I learned, Mr. Chair, is that Hindi ko naman tinatanong kung nandun kayo eh. Ang tanong ko po ay iba. You answer it properly, madam. Hindi mo alam ito. If you do not know, you just say so. We will not take it against you. I am not aware, Mr. Chair, but I Yeah. will check. Are you also aware of the fact that in August 2019, the Anti-Red Tape Authority ordered the automatic approval of all pending TNBS application? And in doing so, LTFRB released 5,061 certificates of public convenience because of that order of the ARTA. I am not aware, Mr. Chair. Siguro magbasa po kayo ng history ng LTFRB para alam ninyo yung mga problema. Kasi kung tinitingnan ko po, Madam OIC, wala naman sigurong masyadong kwandon sa pag-a-apply dahil kagaya ng sinabi ni Attorney Guadis, board decision 2 eh. Pero kung titingnan ninyo yung statement ni Mr. Tombado, it is in the delay of the processing of documents that are required. Doon po nagkakaroon ng kalintikan. Yes, Ano Mr. sa tingin ninyo, Madam OIC? Mr. Chair, dapat po ang i-address namin yung delay doon sa, Hindi, naniniwala po ba Pag-release. kayo na ang maraming kalintikan ay doon sa pagproseso, delaying the processing of these documents? yes, Mr. Chair, it can be Oo, an kasi opportunity. mapipilitan yung mga tao na lalapit kung kani-kanino sa authorities para mapabilis yung kanilang kuwan. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Kasi ganyan din ang naranasan ko nung ako'y nasa serbisyo eh.
napapatagal yung pag-process ng dokumento, napipilitan tuloy na lalapit yung mga tao doon sa nagproproseso. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. Maybe pagtuunan nyo ng pansin yun. Hindi po Opo. yung kwan. Ano po? Yes, Kasi- Mr. Chair. Isipin po ninyo, 5,061 certificates of public convenience in order ng ARTA na aprubahan ninyo in August of 2019. That means na talagang nasa delay. Tama yung sinasabi ni Mr. Tombado na yung nasa delay. 6 months, 1 year yung processing ninyo. Okay? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, siguro kasi yung online system ninyo became operational again May 2022 but was shut down by June 17, 2022. Tinatawagan namin yung LTFRB BR 244-2019. Wala eh. Walang sumasagot. So, that is the kind of service that you are giving the public as far as the report to me is concerned. Could you please attend to this, Madam OIC? Yes, Mr. Chair. Let's Okay. go. You're on the oath. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumukolekta. Yung isang executive assistant ang kumukolekta. Yes, that's true, Your Honor. Aha. Hindi kaya ikaw ay nagselos dahil hindi ikaw ang kumukolekta. Hindi po. Hindi ko po pinapakilaman. Nung nalaman niya, nung brief niya ako, hindi ko na siya pinakilaman sa kung ano man nung ginagawa nila. Hinayaan ko po siya, pero ako po ay hindi tinatantanan sa pag-iintriga sa akin. Nagtatrabaho ako, pero kung ano naman yung mga pinagsasabi sa akin. Yun po ang dahilan kung bakit po nailipat ako sa PUVMP. Yeah. Hindi po ako, lumapit po ako kay Chairman Guadis. Pero Para- hindi ka inintindi. Hindi po. Yeah. Tapusin ko na. Hindi ka inintindi. Kaya tuloy, nag-resign ka. Yes, Your Oh, Honor. dahil sipin mo nga naman, LTFRB, dinala ka niya, LTO, dinala ka sa LTFRB. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Pero dahil sa sama ng loob, kinakanta mo na ngayon lahat ng mga nangyayari doon sa inyo. Tama? Yes, Your Honor. At hindi mo ba alam na pati ikaw ay kasama rito dahil ikaw ay walang ginagawa samantalang may labag sa batas na nangyayari sa harapan mo? I'm not aware, Your Honor. Oh, ay, ikaw nagsabi mismo na si Madam Borja Wala po ay akong tumatanggap partisipasyon. ng koleksyon Yes. sa kwan eh. Oo. Your Honor, Hindi ba labag sa batas yun? labag po sa batas, pero wala po akong partisipasyon sa particular Hindi ko na... naman sinasabing may participation ka eh. Ang sinasabi ko, alam mo, nangyayari sa harapan mo. Yes, Your Honor. Yeah. Di ba? Yes. And you can ask your lawyer. Hindi ka kaya guilty rin? Tanungin mo siya. Pakitanong. Your Honor, hindi po ako aware doon kung may pananagutan po din ako. Nasa na-witness ko. Ngayon ko lang po nalaman po. Edi, bahala na yung investigador sa'yo kasi ako, buong buhay ko sa pulis at saka sa PC, ako yung investigador eh. Kaya, pwede kitang hamulin. Dahil may nangyayaring krimen sa harapan mo, nalalaman mo, wala kang ginagawa. Kaya nga sabi ko, tanuin mo yung abogado mo eh. Diba? Iho. Dito. Baka akala mo, hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didiktikin eh. May binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, would you, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tombado? Eh kasi iho, sa tingin ko bilang investigador, kasama ka rito eh. For all intents and purposes, kasama ka rito sa katarantaduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka.
Sumama lang ang loob mo, sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin, meron din sa messaging na yon, galing din sa'yo, RDCJ and Grab operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. Tombado, sagutin mo ko. Your Honor, sa pagkakalam ko siya po yung pangalan, pero Ikaw nagpadala nito eh. Di ba Yes. sinabi mo lang kanina, di alam mo. yes, Your Honor. Oh. Sino? Si RD Marbella po. Sino nga? Si RD Marbella po. Anong pangalan? Ano yung C? Carl siya. Hindi mo nga tinitingnan mo yung pangalan niya eh. Hindi mo ka rin sigurado Hindi po eh. po kasi siya malimit po nga po Pero sa office. RDCJ, bakit? Ito ba ang tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Yes, Your Honor. Aha. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S, Sierra, V, Vista, 3. Sino yun? Operator din po. Operator Yes. ng Transport cooperative po sa Muntinlupa. sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Lumapit po siya sa akin yung may press conference noon, yung Press conference saan? yung nagpa-press con po ang Magnificent 7 noon, way back po. Doon mo siya nakilala. Yes, tinawag niya, kinalabit niya ako. Tapos humingi po siya ng assistance sa akin kung pwede daw po makalapit kay chairman. Ang tagal na daw po silang nagfa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. So, kung maaari po daw na samahan ko po sila, matulungan para mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung SB3, yung message na nakalagay doon sa binigay naming kopya sa iyo. SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? Your Honor, I invoke my You asked your lawyer, bakit ka nag-i-invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito eh, sa tingin ko. Maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. yes, Your Honor. Tinanong mo na abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed? Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. Kasi kung may kakasuhan kami, makakasama ka. Tanong mo yung abogado mo. Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So in other words, kasama ka sa lahat ng transaction na ito na nababanggit sa pagbabayad ng 10,810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Your Honor, yung 10 million, hindi po nag-materialize po yan. Eh di, kinukonfirm mo lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila.
Wala pa pong involved. That's your allegation. Kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo kung hindi naman pala nag-materialize? Paano ka kakasuhan? Ikaw naman, oh. Iho. And if I may add na wala po talaga akong direct knowledge na may participation po si Chairman sa anomalies. Wala. Yes, Your Honor. Pero doon sa iba, meron ka. Yes, Your Honor. Kagaya ng, Sa legal. alin? Sa legal po. Sa legal. Yes. Anong alam mo sa legal? Yung pong may kakayahan po ang legal na buhayin po yung patay na franchise na nihiling po nila na mabuhay po sila na maibalik sa kalsada. Ang tanong ko sa iyo, panghuli, iho, kung hindi ka inilipat ni Atty. Guadis, kakanta ka ba ng kagaya ng pagkanta mo ngayon? Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Saan galing yung lista na yun? Dahil hindi mo inamin na sulat kamay mo. Aba, ay lintik ka. Sa operator po. Sa operator, hindi sa LTFRB. Kasi yung sunod na tanong niya kanina naman ni Honorable De Los Santos, sabi mo na naman, LTFRB eh. Which is which? Alam mo, Ano hindi po? ako nakikinig sa sagot mo. Wala po siya sa LTFRB. Wala, sa operator. Yes. Now, who is that operator? Hindi ko po mapangalanan para Bakit? po. Para sa Meron bang national security yan o ano? para sa protection niya po. Alin? Para sa protection. If you're not going to answer that question without any legal basis, I will cite you again in contempt. Yes! Sana ginagawa mo ng circus to eh. I will not allow that. Are you going to reveal that or not? Huwag kang titingin kay Mr. Balbuena. Ikaw lang nakakaalam kung sino yung operator na yun eh. Your Honor, kung pwede niyo pong mapagbigyan ako ng konting panahon para mapag-isipan po muna itong mga sasabihin ko kasi po Tinanong ka kanina ni Honorable De Los Santos kung saan galing yung listahan na binigay mo kay Mr. Mar Balbuena. Sabi mo galing sa operator. My question is, sino yung operator na yon? hindi ko po muna masabi po yung kanyang identity. Nangangamba din po ako sa security ko. Yun po ang dahilan po muna. Bakit? Will you please explain to this body anong connection sa security mo kung babanggitin mo yung pangalan ng operator na yon na nagbigay ng listahan? Your Honor, I invoke my rights to remain silent po. Mr. Lawyer, will you please tell your client na hindi pwedeng i-invoke yan dito sa sitwasyon na ito? Pati ikaw, lawyer, pakulong ko na rin dito hanggang mamaya makita mo. Your Honor, humingi po ako ng konting panahon para Ilang panahon ang gusto mo? saglit lang yun. Niloloko mo na kami Saglit lang yun. Saglit lang. Ilang minuto yung saglit? Mr. Balbuena, ano sa tingin po ninyo nagamit yung kayo at saka yung organisasyon ninyo? Mr. Tumbada, tanungin mo yung abogado mo dahil pag hindi ka sumagot hanggang mamaya, iko-contempt kita uli. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor, pero sa loob ng halos mahigit 3 buwan, siyempre pinag-aralan din po namin ito. Alam din namin yung magiging outcome nito na baka bumaliktad siya isang araw. Importante sa amin, malaman ng taong bayan na may corruption po sa LTFRB. Sapat na siguro yung panahon na binigay ko sa iyo para mag-isip, kausapin yung iyong abogado. Para masagot mo lang ako kung sino yung pangalan ng operator na nagbigay ng listahan na sinabi mo. Yes, Your Honor. Totoo po.
Ano nga pangalan? Hindi ko naman tinatanong kung totoo o hindi eh. Sa akin po nang galing. Sinong paniniwalaan ko ngayon? Kanina sinabi mo galing sa operator, tapos ngayon sa iyo nang galing. Mr. Counsel, I am authorizing you to answer. I'm going to ask you a question. Yung bang yung kwan? In-advise sa yung kliyente? Yes, Your Honor, since these are new testimony given by the witness, Your Honor, I was unprepared to answer that question because I was not aware of the existence of that document. So I cannot comment on the authenticity and genuineness of that. Yes, but I'm asking you, a very simple question lang yung tanong ko. Sinabi niya, sagot niya kanina sa mga tanong ni Congressman De Los Santos, galing, yung listahan na yun, galing sa isang operator. Simple lang yung tanong ko. Sino yung operator na yon? Your Honor, he said he himself is the operator. Paano siya maging He- operator? Ikaw naman, attorney. Pati He ikaw. answered, Your Honor, that he is Is the... he an operator of a transportation? No, Your Honor. He seemed to be that he is changing his answer to that question. Your Honor. That instead of a while ago, he was contemplating whether or not to tell the truth as to whether the operator or that list came from him. I just advised him to tell the truth. And now he's telling the truth. That In list, other words, he was lying to us or to Congressman De Los Santos a while ago. no, Your Honor. Hindi he was lying dahil ang sinabi niya galing sa isang operator eh. Hindi naman siya operator ng transportation network. As I said, Your Honor, this was just a new allegation that I did not have any prior knowledge, but he himself can answer that question, Your Honor. Yes. So, do not advise him. I will ask him that question. Yes, Your Honor. Ikaw ba nung sinagot mo si si Congressman De Los Santos, nagsisinungaling ka nung sinabi mong operator ang pinanggalingan ng iyong kwan ng listahan? Kaya ako po nasabi niyo medyo naguguluhan Hindi po po. nga, sagutin mo ako, nagsisinungaling ka nun. Yes. Yes. Tay mo ang susunod sa iyo. Alam mo, iho, pag nagsisinungaling ka dito sa aming committee, you're showing disrespect to all the members of this committee and to the committee itself. And you can be cited in contempt. I apologize, Your Honor. So what? Di ba? Napapansin namin kasi, ikaw ay mahilig magsinungaling. Kagaya ng sinabi ni Attorney Gaston Bunting kanino mo pa kami niloloko eh. Sinayang mo lang yung oras namin dito. Kaya nga na-cite in contempt ka eh. Ngayon, kung magpapatuloy ka niyan, magpapa-schedule ako ng hearing sa susunod bago mag-expire yung 10 days mo at sunod-sunod na contempt ang ibibigay ko sa iyo. Gusto mo yun? No, Your Honor. Paabutin ko ng 1 buwan? 2 pang contempt ang ibibigay ko sa iyo. At makikita mo kung anong hinahanap mo. The Honorable Gutierrez is now recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, actually, when this representation manifested its intent to have a second round questioning, we were mostly focused po sana doon sa shedding of light doon sa corruption allegations. But unfortunately, it has come to the appearance, at least for my opinion, that we have an witness that is not credible. Mr. Chair, instead of being a source of light to enlighten us po, no, kung ano yung mga darkness sa ating corruption sa LTO, as proven by the invocation of the right against self-incrimination. So, Mr. Chair, instead of focusing on the corruption, we just like to focus, at least try to piece together kung ano man yung totoo or hindi doon sa kanyang statements. Kasi po, ang nakikita po natin, parang urong-sulong nga po eh. Parang pinapaikot. And in fact, on record just a few minutes ago, he admitted
that he lied to this committee. And I did warn you, Mr. Tombado, from the start, if you are aware that you're under oath and that there will be consequences. Ito na nga po yun. This committee, as mentioned nga po by Rep. Parenas, gave you the opportunity to shed light, truth into the matter, to clear yourself and those who may have been besmirched. But you've wasted that opportunity, Mr. Chair. And this is not a motion, Mr. Chair, but I am in full support of multiple counts of contempt if it will be so moved later on. But with that said, Mr. Chair, some of the points that we see now, itong allegation versus the good secretary and the president, and the mentioning of the two congressmen. Did you make this statement, Mr. Tombado? No, Your Honor. May I ask Mr. Malbuena, you mentioned this in a interview with the GMA. Your basis, Mr. Balbuena, was this Mr. Tombado? Ito po yung kinuwento niya pag sinasabi niya sa akin kapag nag-uusap kami, and doon sa exchanges namin ng Viber, nabanggit niya po yung mga tao na to. If I may, kung pwede ko basahin para Mr. Chair, once and please, for all, matuldukan na po. please proceed, with the blessing of the Mr. Chair. And I quote, galing po ito kay Mr. Tumbado, direkta niyang sinabi sa akin, referring to Chairman Guadis, direkta niyang sinabi sa akin sina Secretary Bautista, Acop, Marcos, Office of the President para daw may pampapogi siya, referring to Mr. Chairman Guadis, kaya kami nangungutong. Mr. Chair, very distinct po yun, no? And that papogi, that is the very statement that you quoted, Mr. Balbuena po, no? Sa media interview, correct? Tama po. Thank Yan po yung ikinaso sa akin na sabi ko naman allegedly galing po ito doon sa whistleblower. And paninindigan ko, Mr. Chair, na ito maraming beses na sinabi po sa akin ito. Na pampapogi, bukod po dito, marami pa pong iba. Meron pa po dito sinabi sa may pinasa pa po dito na isang nasa loob ng LTFRB, ang Office of the Executive Director, may 2 million na lagayan, mga ganon. Hindi ko na matandaan kung mga lumalapit. Ganon lang po yung sinasabi sa akin. And tama din yung sinasabi niya kanina regarding dun sa legal. Mahaba. Sa sinasabi ko nga po, sa 3 buwan na pag-uusap namin, consistent po siya dun sa mga sinasabi niya. Mr. And Chair, dun sa mga lumalapit po sa atin na nagsasabing may corruption doon. Mr. Chair, thank you for that, Mr. Balbuena. We'll go back to that later on. No? So, back to Mr. Tumbado. Do you deny making those statements to Mr. Balbuena? If you Wala. denied earlier that you made these statements Wala in po public, wala kayong Wala binanggit. akong binabanggit sa aking press con o sa anumang salaysay ko na Mr. Chair, the question is simple. I reiterated that you did say, as you were consistent earlier, sinasabi niyo po, kahit din kay Yusek Yebra, you did not make this statement in public. But I am now asking you, did you make this statement to Mr. Balbuena? hindi po. Mr. Balbuena, may we ask that you submit the Viber messages that you mentioned was made basis of these statements? Yes, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. With your indulgence, Your Honor. Tinext niya sa iyo yan. Text and pagka nag-uusap po kami, Hindi, opo, text ba? opo. Yung Sa binasa Viber mo, po. yung kinote mo, it Sa was Viber po. text. It was texted to you Yes po. and galing sa number niya. Opo, sa Viber po. Page. Pakikuha nga yung number ni Mr. Tombado. Mr. Chair, may I be also recognized? Sandali. Para matapos na yung issue na yan. You get his cellphone number. Hindi, yung cellphone niya ang kunin ninyo at ikaw naman wala yung pinang-text mo. Alin? Anong cellphone number nung pinang-text mo sa kanya? 0998 260 Sulat mo. 8498. Eh, Ito na. dating pulis tong sinasagot mo eh. Ikaw naman
Mr. Chair? Since ongoing pa rin naman po yung questioning, Yeah. may I move that the text messages that Mr. Balbuena hopes to present as proof for his basing or attributing the statements to Mr. Tumbado, may we move that Mr. Balbuena submit to this committee and this representation be furnished a copy of the same. And at the same time, I also move, Mr. Chair, that the numbers being hinted at by Mr. Balbuena be validated with the NTC for under same registration. Thank you, Mr. Chair. Second? Any second? Any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chair, may I Pakikuha mo kay Mr. Balbuena yung number nung text na nung nag-text sa kanya. Ito, ilagay mo rito. Parehas. Parehas. Hindi. Yung number na ginamit doon sa pag-text kay Mr. Balbuena is 0968-895-0766. Ang binigay mo, Mr. Tumbado, is 0998-260-6938. Ay, Po yung binabanggit po ninyo. Alam Wala po kasi ako, hindi ko na ikaw po, ay nag-register ka ng SIM card mo, malalaman at malalaman ko rin yan. Eh, hindi ka marunong mag-isip iho eh. Galing ako sa uniform service. Kaya kong ipakuha lahat ng tinetext mo dyan. Pasulat mo yung number na kanya. Another cellphone number niya. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. So tama po ba? We confirm again now. Mr. Tumbado denied giving those statements, denied making those statements kay Mr. Balbuena, but now the number submitted is the same? I confirm, Your Honor. You confirm that the number that you're Yes. using is the same number that Mr. Yes, Balbuena confirmed? yes. And you intentionally gave a different number just now to deceive this committee? No, Your Honor. Hindi ko po sinasadya na magbigay po na ng isa. Dalawa po yun eh. Dalawang cellphone na ginagamit ko. And So- but earlier, Mr. Chair, Mr. Tumbado was denying that he gave those statements to Mr. Balbuena. At ngayon na nagkaipitan sa number, inaamin niya na sa kanya. May we clarify, Mr. Chair? I believe, Your Honor, wala po siyang kinalaman dito sa... Attorney Gualis, Mr. Chair, yung Divine Reyes ba na mayroon ka bang, yung ba yung nag-endorse sa kanya? Sa iyo, si Divine Reyes? Yes, Mr. Chair.